Ang sabi, eto kinakalat sa Congress, sabi ganon, because it looks fairly official. And certainly it came from very high-ranking members of Congress, both staff and actual elected Okay. officials. Basta sabi lang nila, 2K, ganyan. Sa mga kaibigan ko, nalaman ko lang lately nung Miyerkules, ano daw yun? Petition daw yun. Sabi ko, ala, nakalista ako doon. Sabi ko, yari, sabi ko, parang na-scam. So, mga kabanan, ito na no, ito yung tinatawag nilang ano no na People Initiative na isa sa mga si Grace at saka si Mary yung pumirma dito mga kabanat na sabi nga ni Mary parang na-scam siya kasi nung pumirma daw siya ang nakalagay naman daw ay ayuda, tulong at may tulong na halos 2K pesos no. So sa dahalagang yon ay pumirma. Yun pala napag-alaman nila na yung pinirmahan nila ay para daw yun sa tinatawag na People Initiative. Kasi sa People Initiative, parang mayroong 3% ata ng botante. Hindi ako magkakamali, pakikuri ko, 3% na sa isang botante, sa isang distrito ay kailangan pumirma dyan. Kapag pumasa yan, ay parang maisusulong yung batas na gusto nila. O baga, yung amenda ng batas ng 1987 Constitution. Ang problema lang dito mga kabanat, yung pagpapirma nila, hindi nila dinerecho talaga at dapat walang bigayan na pera, walang sapilitan. Kung ayaw ng tao ng people, kung ayaw ng people na amindahan ng batas, di wag, di ba? Di yung idadaan at ayon mismo kay mismo kay Amy Marcos, yung source daw yun ay galing sa ano galing sa Kongreso. Yun naman, may source na naman. Mamaya magpapatawag na naman to ng hearing itong si Romualdez mga kabanat kasi ang source galing mismo daw sa House of Representatives. So mamaya magpapatawag na naman ng hearing. Mamaya i-contempt naman itong si Amy Marcos mga kabanat pag nangyari dito, no? At saka nang masama kasi para itong Comelec ay gumagalaw din. Kasi sabi ni Mig Zubiri nga sa kanyang press conference no ay sinabi niya na binigyan nila ng pondo itong Comelec ng 12 billion kasi matandaan natin yung Comelec hindi natin nga makuha ang yung desisyon bakit nila di-disqualify itong Smartmatic no na habang panahon na ito'y gumagana sa tuwing eleksyon pero itong ay di-disqualify nila nga susunod na taon ay magkakaroon na tayo ng eleksyon. So, alanganin sila sa timing dahil wala naman silang gagamitin. Babalik tayo sa manual, parang gano'n. Pero sabi ni Mig Zubiri mga kabanat, mamaya ipapanood ko rin sa inyo. I-intro lang ako. Sabi ni Mig Zubiri mga kabanat, yung yung 12 billion pesos na ibinigay nila sa Comelec ay yun ay para pambili ng machine kasi nga na-disqualify. So, ayun naman kasi siniwalat din ni Senador Amy Marcos na yung March pa lang, nakaraang taon, December pa lang mga kabanat ay nabalitaan na ni may nagbigay na sa kanya ng information. At ang information na yan mismo galing sa House of Representatives. So yun na naman. No? Tapos yari na naman si Amy Marcos, baka mamaya ipatawag na naman sa sa Kongreso yan. Kasama kasama ni Romualdez, no? Itong sila ni Acop na ayun. Tapos iko-contempt na naman itong si Amy Marcos mga kabanat kasi nagsalita na naman no ang source basta sabihin naman na oy ano yan ng kumbaga ano ba tawag yan delikado yan no mga ganun kasi galing talaga naman talaga kasi sabi ay mismo daw sa House ng Representative yung budget daw ay ginagamit pangbigay sa ayuda kunwari kaya itong si Mary kanina nakita nyo umalma no nakalagay kasi 2K pipirma ka lang, bibigyan ka ng identity ng 2K pesos pero nalalaman niya daw, nalalaman sa huli ay talagang gamitin, yun pala ay parang pirma para baguhin yung constitution. Di ba masamang layunin? Doon pala mga kabanat na mag-ingat kasi ako hindi ako pirma nito pag nadaanan pag ganitong layunin mga kabanat kasi kung ang ganitong klaseng layunin ay panglilin lang Panglilin lang kasi imagine mo, bibigyan kita ng bibigyan kita ng
ayuda. Yun pala ang layunin nila ay para baguhin yung constitution. Kita mo na ang layunin. Ang layo, hindi nila, doon pa lang sa pagbabago ng batas ay inilihim na nila. So may masamang motibo. May masamang layunin. Kapag nabago nila ang batas na ito, may masamang layunin talaga sila. Baka gawin tayong mga kabanat, gawin tayong baka ang mamumuno diyan parang maging si yung taga, 'di ba, North Korea, 'di ba? Yung presidente doon na hindi maalis-alis. Yun ang delikado. So panoorin mo natin yung sinabi ng isang pumirma mismo sa People Initiative. Akala ko kasi hindi ko 'to pinatulan. Akala ko fake lang ito. Kaya ayaw ko kasing sumausaw muna bago ka base. Ayaw ko kasing matulad tayo sa ilang mga na nakikisawsaw na yun pala ay fake, no? Mamaya mapatawag pa tayo sa Senado, Kongreso na delikado pa tayo. So kaya bago ako naglalabas, tinitingnan ko muna. Ito, mismong Senado kasi nakakaalam na ito. Pero dito muna tayo sa testimony ng isang kababayan natin na pinapirma nga ng People Initiative. Pinapirma nga ng yun pala ay ayuda. Yun ay kalukuhan, scammer, parang scammer ang tawag noon at saka panlilin lang. Ito, read natin ito sa CNN Philippines. Yan daw ang pakiramdam ni Mary. Hindi niya tunay na pangalan matapos pumirma sa isang form na inakala niyang para sa ayuda. Pero yun pala, isang petisyong amyendahan ng konstitusyon. Basta sabi lang nila, 2K, ganyan. Sa mga kaibigan ko, nalaman ko lang lately nung Miyerkules, ano daw yun? Petition daw yun. Sabi ko, ala, nakalista ako doon. Sabi ko, sabi ko, parang na-scam. Aminado siyang hindi niya lubos na naiintindihan ng charter change. Kaya tanong niya, Pwede ba yung bawiin? isa si Mary sa Hindi kasi naintindihan ng taong bayan yung tinatawag charter change kasi wala naman sila kasing ipinapaliwanag kung anong klaseng pagbabago ang gusto ng gobyerno, no? Kagaya President Bongbong Marcos, ngayon inatasan niya na yung Senado, no? Inatasan niyang mga senador na mamadaliin, no? Ang pag-aaminda ng konstitusyon. Pero hindi naman sinabi ni President Bongbong Marcos na idaan sa People Initiative, no? Sinabi lang ni President Bongbong Marcos, ibinigay niya yung kapangyarihan doon sa Senado na baguhin yung konstitusyon. Ang isa sa mga layunin daw para daw sa mga nag-i-invest dito. Nag-i-invest dito para sa kasi marami daw ng investor na umaayaw dito dahil nga yun sa ating konstitusyon. Yun daw ang isa sa layunin, 'di ba? Bagay hindi natin alam kung ano to. Pero ang sabi naman ay sa Senado daw. Papanoorin natin to. mga residente ng isang barangay sa Quezon City na pumirma sa signature campaign na may pangako umanong pera kapalit ng pirma. Ang kapitbahay niyang si alias Grace, litong-lito pa rin kung ano nga ba ang napirmahan niya. Pero Bakit? Nagpirma na ba kayo? Wala bang nakasulat kung ano yan? Ano yung papel lang? Na blankong papel? Pipirma kayo dyan? Dapat nakalagay dyan kung nakasaad kung anong klaseng pinirmahan, no? Kasi once nga pumirma kayo na wala naman nakasulat ay maging matalino tayo. Diba? Mamaya dun pa lang dapat nakita nyo ano ba ito pinirma namin. Pero kasi yung ayuda kasi yung gamit nila, delikado talaga itong ginagawa ng sino bang Juan de la Cruz ang utak nila. Na mayroon yun kaya baka siguro uugnay ito sa sinabi ni Secretary Roque na mayroong mataas sa Kongreso diyan na nagbabalak na maging Prime Minister, baka ito na yung gumagalaw. Kaya nga siguro maaga pa lang ay dinismantle na nilang Smartmatic kasi no choice. Wala tayong gagamitin sa eleksyon. Gawin nating People Initiative, baka mahabol natin, mayroon pa naman isang taon. Parang ganun gurong style nila. Mindahan para ako yung maging Prime Minister na. Parang ganun siguro. Kachaman o 2K, either sa dalawa na yun, okay lang sa akin. Kaya pumirma ako. Alam mo naman kami, syempre, mahirap lang po kami bilang sa mga squatter na katira. Syempre, malaking bagay na po kami sa amin yung 2K. bago pa magpasko, natunugan na raw ni Senador Amy Ito pa, ang pahayag ni Senador Amy Marcos, nalaman niya daw nung bago pa magpasko pero walang ginawa. Ayun ang problema man. Marcos ang planong pagpapaikot ng pirma para amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative.
Sa paraang ito, kailangan ng pirma ng hindi bababa sa 3% ng mga botante kada distrito at suma total 12% ng lahat ng registered voters sa bansa. Disyembre pa lang Maliit lang, oh. Kailangan, no? Imagine mo, 3% lang na botante sa isang distrito. Tapos sa kabuuan, ang pipirma 12% lang, kayang-kaya. Kung pairali nila yung pera, mga kabanat, kayang-kaya. Tapos kaya nga ginagamit nila itong kanilang modus na papirmahin yung mga kababayan natin kunwari ay para sa ayuda, yun pala sa charter sa balak nilang charter change o baga itong pag-aminda ng batas. Di ba? Napaka bulok ng talaga ng sistema sa ating bansa dito. Talagang nandiyan nakikita natin na uhaw sa kapangyarihan, mga kabanat. Okay lang sana kung uhaw ka sa kapangyarihan. Tapos may nakita namang taong bayan na gawa. Wala, puro ka lang ngirit diyan. O baga, puro ka lang tawa, diyan eh. Puro ka lang smile diyan sa Kongreso, wala ka namang ginawa. Bawat picture mo, akala mo dos satanas nga, parang feeling ko nga, parang demonyo eh. Pag tinignan mo, parang demonyo nga nasa Kongreso eh. Ngiti ng ngiti lang eh. Tatanggap daw ng text message si Marcos kung saan nakalagay ang isang detalyadong timeline Ayan. mula pagkalap ng mga pirma sa Enero hanggang sa pagsasagawa Itong source na ito ay galing ito sa Kongreso ha. Baka sabihin na uy, fake news yan. Sabihin niyo, ng plebisito sa Hunyo. 12 February to 10 March, verification of signatures by COMELEC election officers as ordered by COMELEC Unbank. Talaga naman, sakto. ito pati yung Comelec nakikisaw-saw. Sakto to. 11 March to 8 April, conduct of public hearing if sufficient on April 9, Bataan Day. Ito pa. COMELEC prepares for the plebiscite. Binaliwala niya raw ito noong una hanggang sa nakita niya mismo ang dokumento at isang source mula umano sa Kamara ang nagsabing ginagamit ang ayuda para manghikayat ng mga pipirma. Yun na. Sabi, eto kinakalat sa Congress, sabing ganon, that it looked fairly official. And certainly it came from very high-ranking members of Congress, both staff Ito na. and actual elected officials. Sa High ranking. Talagang may kinalaman talaga si Smile. Kitang-kita talaga. May si Smile na parang, ako pag tinignan ko siya, mga kabanat daw, hindi ako talaga, yung parang, hindi, yung kulang na lang sungay, mga kabanat. Sa tingin ko, parang ganun eh. Nakatakot itong ginawa nila. Panglilin lang. Ito ba yung mamumuno gusto nyo? Doon pa lang sa paghahalal sa kanya, may halong pagtatraidor na? kumakalat na petisyon gustong amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara sa pagtawag ng Senate President o ng House Speaker. Mariing tinututulan ng mga senador ang paraang yan dahil mababaliwala ang boto nila laban sa higit 300 kongresista. I know that the Senate is very, very agitated about all this. Hirit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, tigilan na ang panloloko at pagmamanipula sa mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda. Giit niya, hindi charter change ang sagot sa gutom, kawalan ng trabaho at taas ng bilihin. Magpakatotoo na lang daw ang mga nagsusulong nito na ang nais talaga ay buwagin ang Senado at palawigin ang kanilang termino. Sabi naman ni Senador J.V. Ejercito, masyadong maraming problema ang bansa at hindi nakatutulong ang pamumulitika. So yan, mga kabanat. Yun ang buong video na credit natin sa CNN Philippines. Una, yung sinabi din naman, kung sinabi ni, na hindi kailangan baguhin ang Constitution. Sa akin, naniwala ko kung kailangan naman talagang babaguhin eh. Pero hindi idaan sa ganyang paraan na people initiative, no? Kung idadaan man sana sa people initiative, no? Sana ipaliwanag nila ng tama. O kaya idaan nila sa kampanya muna. Ganito ang gagawin natin kung mapipirmahan nyo itong ganito mangyayari sa ating bansa. Ganito kasi ang kailangan natin kasi ganito yung problema sa batas na ito. Maluwaan ng taong bayan. Hindi yung idadaan nyo sa ayuda. Tapos sabi ni Amy Marcos, isang nagsusulong na isa daw sa mga nagsusulong yung matataas sa si Smile kaya, no? Sa
sa Kongreso, no? Si Smile kaya, mga kabanat. Baka si Smile, no? Si Smile na parang ano, no? Si Smile siguro ang ano, siguro ang nagsusulong nito, mga kabanat. Yun ay nakakatakot, no? Yun ay panglilila. At saka may source, si Senador Amy Marcos na galing mismo sa House of Representatives, mismo staff na naman ito. Baka sasabihin naman ito, security of state na naman ito, no? Security of state. Sabihin na naman ng mga congressman at mamaya papatawag na naman ng hearing at mamaya iko-contempt nitong si Senador Amy Marcos. Galing, mayroon naman yung immune yan, immunity naman yan. Hindi naman basta-basta ba ano yan. Talaga naman, talaga. Kaya siguro natatakot sila sa 1.8 billion doon, no? Kaya palang 'yon, isa sa mga hakbang. Baka mamaya talagang nagagamit doon, ginagamit 'yun parang pang-ayuda, baka lang, no? Wala namang katotohanan yung sabi ko, pero baka malay mo. Baka totoo nga kasi kung idadaan natin, saan sila kukuha ng pangbigay ng ayuda, 'di ba? Saan sila kukuha ng pang ano diyan, pang tulong kung gagamitin nila kasi yung mga perma nila ay People Initiative. Dinaan nila sa People Initiative yung pagbabago ng konstitusyon. Nga lang ang problema yung pagpirma mo sa ano na yan para baguhin, hindi naman tinanong talaga o ikaw Pedro, ano, gusto nating baguhin ang ating konstitusyon o payag ka ba dito o ganito kasing pagbabago dapat, no? Siguro naintindihan mo naman siguro na medyo bulok ng ating konstitusyon 1987 pa. At itong ating konstitusyon na ito, may halo pa itong panlilinlang itong paggawa nito dahil minadali nga ito. So itong babaguhin natin, itong kailangan natin baguhin, no? So dapat naintindihan. Payag ka ba? Pag sinabing hindi wala. Hindi yung ikaw, Mrs., pirma ka dito, mayroon tayong ayuda, okay. Yun pala, nalalaman pagkatapos, ay yun pala para amindahan ang ating konstitusyon. Yun ay panglilinlang. Doon pa lang sa ginawa mo ay makikita na ikaw mismong nagsusulong niyan, mayroon kang hangad na hindi maganda sa iyong kapwa, 'di ba? Malamang gusto mong maging hari-harian, ha. Talagang makikita mo kung nangyari niyan, maging hari-harian niya kasi tingnan mo naman, dinaan sa pangluloko eh. At ang sabi pa ni Amy Marcos mismong napanood nyo, no, dito, isa sa mga nagsusulong ay isang high-ranking official dan sa Kongreso. So alam niyo na kung sinong high ranking diyan, si Smile, 'di ba? No? Si Smile 'yan sigurado, mga kabanat. Yung picture at naka-smile palagi. Sigurado 'yan, siya 'yan, mga kabanat. So yun lang muna ang ating video, mga kabanat, at mga magandang araw. Medyo madalang tayo nag-upload ngayon, medyo busy. At siyempre hindi ako kasi medyo hindi na ako sumasabay sa ilan mga vlogger kasi gusto ko i-upload ko, verify muna. Ayokong na medyo naano ko kasi baka mamaya malakas kasi ngayon ang nasa ano sapon eh. Walang ano yan eh. Parang bawal kung magbatikos-batikos ngayon eh. Kung wala kang ano. Kaya nung nangyari kina Badoy, nangyari kina Eric, no? Yun ay nagtatanong nga lang, no? Pero ngayon nakatikim sila ng ano sa power of Smile, di ba? Delikado talaga. So yun naman ang mga kapatid. Maraming salamat. See you next video, mga kapatid.